Albularyo kontra aswang. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang matandang albularyo na kilala sa ngalang Mang Cardo. Sa edad na 62, marami na siyang napagaling. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga kakaibang na karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Siya ang takbuhan ng mga tao kapag tila bang may kakaibang nilalang na gumagala tuwing gabi. Tahimik ang buhay sa baryo ng San Andres. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang mamatay ang mga hayop sa gabi. Mga manok na walang laman loob, baboy na butas ang tiyan, at mga baka na tila pinatuyo ang dugo. Kalaunan, hindi na hayop ang nawawala, kundi mga bata na. May aswang sa baryo. Usap-usapan ng mga tao. Isang gabi, pumatok sa bahay ni Mang Cardo si Aling Rosa. Umiiyak at halos hindi makapagsalita. Mang Cardo, si Benjo, nawawala po. Kani-kanina lang po, natutulog siya sa duyan. Tapos paglingon ko, wala na. Sigaw ni Aling Rosa habang hawak-hawak ang lumang kumot ng kanyang anak. Tahimik si Mang Cardo. Pumikit siya. Pinakiramdaman ng hangin. At nagsindi ng kandila sa harap ng kanyang altar, kung saan nakaukit ang mga lumang dasal at orasyon. Malakas ang pakiramdam ko, Rosa. Hindi siya ordinaryong nawawala lang. May amoy ng dilim sa hangin. May masamang nilalang sa paligid. Nang gabing iyon, sinimulan ni Mang Cardo ang kanyang paghahanap. Kumuha siya ng langis ng niyog, pinaghalong daon ng kamangyan, at isang lumat punit na aklat ng dasal. Binaybay niya ang buong baryo habang inaawit ang mga sinaunang orasyon. Patuloy na sumusunod sa agos ng malamig na hangin. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, may naramdaman siyang kakaiba. Parang pinagmamasdan siya ng hindi mata ng tao. Kinabukasan, nakita nila ang bangkay ni Benjo sa likod ng simbahan. Wala na itong mga laman loob at ang kanyang puso ay nawawala. Umiiyak ang buong baryo. Takot ang namamayani. At isa-isang ipinasara ng mga tao ang kanilang mga bahay tuwing alas 6 ng gabi. Hindi ito basta-basta. Matagal ng panahon bago muling bumalik ang mga nilalang na iyon. Bulong ni Mang Cardo sa sarili. Pinalikan niya ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Isa ring albularyo noong kanyang kabataan. Dito niya muling nakita ang pangalan ng isang nilalang na matagal nang pinagbabawal manggiting. Salangsang. Isang uri ng aswang na dating pinatalsik ng kanyang ama sa parehong baryo. May kakayahang mag-anyo ng kahit sino. Marunong magsalita, maglakad, at tumawa gaya ng karaniwang tao. Ngunit isang bagay hindi nito kayang gayahin. Ang dasal ng mga banal. Sa parehong linggo, dumating ang isang bagong guro sa baryo. Si Ginoong Romeo. Matangkad, maputla, at laging nakaitim. Magiliw siyang nakikisalamuha sa mga bata at mabilis na naging paborito ng ilan. Ngunit may napansin si Mang Cardo. Hindi siya dumadaan sa kapilya tuwing umaga. Hindi rin siya sumasama sa mga pista. At higit sa lahat, may malamig na hangin sa tuwing siya ay dadaan. Sinubukan niyo itong sundan isang gabi. Sa dilim,
Nakita niya si Ginoong Romeo sa gitna ng gubat. Nakaluhod sa isang bilog na may mga itim na kandila at laman loob ng hayop. Sa kanyang harapan ay isang sakong tila gumagalaw. At mula roon ay maririnig ang mahihinang iyak ng isang bata. Muling bumalot sa dibdib ni Mang Cardo ang kilabot. Aswang nga siya, bulong niya sa sarili. At hindi ito basta-basta. Isa siyang salangsang. Agad na bumalik si Mang Cardo sa kanyang bahay. Inalabas niya ang mga sinaunang gamit. Ang balisong ng sagradong bakal. Langis na naglalaman ng dugo ng uwak. At palaspas na binindesyonan ng 7 pari sa lipa noong dekada 90. Tinawag niya ang ilan sa mga matatapag na kalalakihan ng baryo upang maghanda. Kapag tinamaan ng liwanag ng araw ang balat niya, maglalabas yon ng paltos. At kung mabasa ng dasal habang hawak ang palaspas, hindi siya makakatakbo. Paliwanag ni Mang Cardo. Pero paano natin siya mahuhuli kung nag-aanyo siyang tao? Tanong ni Caben, isang magsasaka. Iisa lang ang paraan. Tugon ni Mang Cardo habang itinatapat sa apoy ang isang maliit na botelya. Ipain natin ang sarili nating takot. Kung lalapit siya, siya nga ang aswang. Inabukasan, habang nagtuturo si Ginoong Romeo, pumasok si Mang Cardo sa silid. Bitbit niya ang palaspas at langis. Pasensya na, Ginoo. Kailangan lang naming magsagawa ng basbas. Baka sakaling maprotektahan ang mga bata. Ngumiti si Ginoong Romeo, ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, umatras siya ng bagya. Naku, wala naman po problema sa akin. Sige lang po, sabi nito, ngunit baka sa boses ang kaba. Habang binabasbasahan ni Mang Cardo ang mga estudyante, tila may nangyaring kakaiba. Biglang lumamig ang hangin. Naputol ang ilaw sa buong silid. Nagsimulang manginig ang sahig at sa isang iglap, bumaliktad ang anyo ni Ginoong Romeo. Mula sa pagiging guro, naging isang dambuhalang nilalang. Itim ang balat, matatalas ang kuko at ang mga matay pula. Sumigaw ito ng napakalakas. Dahilan upang magtakbuhan ang mga bata. Albularyo! Sigaw ng nilalang habang lumulundag palapit kay Mang Cardo. Ngunit hindi umurong si Mang Cardo. Hinagis niya ang langis sa katawan nito at nagsindi ng apoy mula sa kanyang baston. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa lubang ito. Sigaw ni Mang Cardo. Sabay turo ng palaspas sa mukha ng aswang. Sumigaw ito sa sakit. Tumilapon sa pader at nagsimulang matunaw ang balat. Isang baliktanaw na lang, albularyo! Sigaw ng nilalang bago ito tuluyang nadurog sa alab ng apoy at panalangin. Muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng San Andres. Isa-isang lumabas sa mga tao mula sa kanilang mga bahay. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong takot at kaba, muling nagningning ang araw sa Batangas. Marami pa ang gaya niya, wika ni Mang Cardo, habang inaayos ang kanyang mga gamit. Pero habang may mga taong naniniwala, may mga albularyong magtatanggol. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nakalimutan ng mga bata ang mga pangamba ng gabi. Ngunit para kay Mang Cardo, alam niyang darating ang panahon
na muling babalik ang dilim at kailangan niyang maging handa.